Dinadanas ni Bongbong Marcos, hindi niya kasalanan na siya'y pinanganak ng Marcos. Hindi niya kasalanan yun. Isa lamang ang kanyang kasalanan. Na siya ay napapunta sa isang sistema na hindi niya kayang pangatawanan. Itong sistemang ito na kanyang napasok ay hindi maliit. Ilang milyong Pilipino ang nasa kanyang kamay. Ang pinakamasakit dito, hindi niya kayang dalhin. Hindi niya kaya. Napansin niyo naman na kung saan sinabi niya na 550 na flood control project ang natapos. Pagkatapos ilang araw binaha, anong sabi niya? Nabangga ng barko. Ibig sabihin, dahilan sa kahinaan ng kanyang sistema ng paglaki. Hindi niya naranasan yung naghahabol ng pagkain. Hindi niya naranasan ang magutom na katulad natin. Hindi niya kasalanan ngayon eh. Ang kasalanan lamang niya ay siya'y naging Pangulo ng Pilipinas. Isang pagkakataon o isang sitwasyon na lampas sa kanyang kakayahan. Aminin na natin, hindi niya kayang dalhin ang Pilipinas. Bukod doon, siya pa rin ang tinatawag na Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Yung kanyang sariling sambahayan, hindi niya kayang dalhin yung panghukbong sandatahan ng Pilipinas. Pagkatapos palaging sinasabi ng mga sundalong nasa itaas na ito'y hindi kami kinakailangang kumilos o hindi kami makakilos upang salbahin ang sambayanang Pilipino dahilan sa chain of command. Paano kung ang iyong pinuno ay mahina? Pagkatapos yan pa rin ba ang sasabihin mo? Chain of command. Hindi naman natin masisi sapagkat ito'y doktrina ng mga sundalo. Alam po ba ninyo, katulad lang aking sinabi, ako po ay kabilang sa laang kawal ng Pilipinas. Ako po ay humahawak na posisyon na ako po ay Brigade Sergeant Major ng isang malaking organisasyong pangsundalo dito sa atin. Ako po ay kabilang sa Civil Military Affairs Brigade ng APRESCOM. Pero bakit ako nagsasalita ng ganito ngayon? Ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo last week. Dahilan sa hindi ako po pwedeng magsalita patungkol sa aking Commander-in-Chief hanggat ako'y nasa institusyon. At ako po'y umalis dahilan sa gusto kong sabihin sa Pangulo, Pangulo, bilang Commander-in-Chief, hindi mo kaya ang gawain. Isa lamang ang pwede mong gawin na aking may papayo. Lumabas ka ng merong dangal. Maraming nagagalit sa iyo, mahal na Pangulo, dahilan sa iyong walang kakulangan ng abilidad na mamuno. Hindi mo naman pwedeng sabihin na bagamat ikay tumakbo ng Pangulo noong kalaban si Leni Robredo, ay hindi naman ibig sabihin na talagang kaya mo. Dahil ang iyong balakin lamang ay ma-restore ang dangal ng iyong pamilya. Yun talaga. Yun ang inyong balakin. Yes. Subalit ang nangyari sa halip na maitaas mo ang dangal ng inyong pamilya, lalo kang lumubog dahilan sa iyong walang kakayahan sa pagdala ng tungkulin. Ngayon, ito na lamang, mahal na Pangulo, ang aking may papayo at pwede mong gawin. Lumabas ka ng may dangal. Paano? Ikaw ay lumabas at sabihin mong ikaw ay nagre-resign. Tama, may dangal pa yun. For medical reason. Mahal na Pangulo, pwede kang lumabas na may dangal sa iyong tungkulin for medical reason. Mauunawaan ka namin sapagkat alam namin ikaw ay may sakit. Aminin mo man o hindi. At dahilan sa sakit na ito, dapat ang Malacanang o ang doktor ng Pilipinas ay nagsasabi ng iyong katatayuan, subalit ayaw nilang gawin. May sakit nga yun. Meron kang sakit. Isa na lang kidney. At ito ay kitang-kita na sa iyong pagmumukha kung minsan. Kung gusto mong lumabas ng may dangal, dahilan sa hindi matatapos ang problema ng bansa natin
sa paayos. Palala tayo ng palala sapagkat ito'y nag-umpisa na at wala tayong nakikitang mabuting kalalagyan. Meron nang nagsasabi, kanina nabasa ko tungkol sa mudita. Hindi ito maganda. Para maiwasan, katulad ng ginawa ng iyong ama, para maiwasan ang pagdanak ng dugo, ang iyong ama ay nagpahinuhod ang iyong ama sapagkat by the time ang sabi ni Fabian Ver, Sir, pwede na namin bombahin o paputukan yung nasa EDSA. Ako po'y sundalo na nun. Anong sabi ng kanyang ama? Huwag. At sa halip na awayin ng Pangulong Marcos ang sambayan noon, siya ay nagpahinuhod at siya ay umalis. Huwag lamang dumanak ang dugo. Sa pangalawang pagkakataon, isang Marcos na naman ang haharap ng parehong sitwasyon. Ano ang iyong gagawin? Gagawin mo rin ba ang katulad ng iyong ama na nagpainuhod para lamang maiwasan ang pagdanak ng dugo? Iniwasan niya na kung saan ay magkakasakitan at dahilan dito siya ay bumaba sa kanyang tungkulin. Mahal na Pangulo, pwede mong ipakita na ikaw ay may dangal. Pwede mong ipakita na ikaw ay may pagmamahal pa rin sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Isa lamang at tanging pwede mong gawin, ikaw ay magsabi sa iyong doktor, pwede mo ba akong gawan ng isang papel na nagsasabing ako'y wala ng kakayahang mamuno sapagkat ako'y may karamdaman. Ito po ang pinakamabuting magagawa mo, aming Pangulo. Ikaw po ay pumasok sa tinatawag na graceful exit because you are sick. Huwag na po nating pahabain pa ang suliranin ng ating bansa sapagkat wala rin naman itong pupuntahan kundi sa pag-alis mo sa ayaw at sa gusto mo. Bago po dumating yon, mahal na Pangulo, bigyan mo ng dangal ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang iyong ama na magpapakita ka at sasabihin mong mahal ko ang bansang Pilipinas, mahal ko ang mga Pilipino at dahilan sa nangyayaring gulo ayaw ko ito'y mapatuloy hanggang sa magkasakitan. Ako ay bababa dahilan sa ako ay may karamdaman. Tatanggapin po namin yan, mahal na Pangulo. At kami po'y matutuwa sapagkat una mong tiningnan ang kapakanan ng bansa kaysa sa iyong sarili. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat din po, sir. Okay, maraming salamat po kapatid na Kuya Bernard. Sana sa talumpati ng ating kapatid na Kuya Bernard ay marami kayong natutunan. No? Sapagkat sabi ko nga, kahit ako isang siya ay expert pa rin pagdating sa mga bagay-bagay, kaya mas magandang makinig sa kanya. Alam mo sa pagsasama namin, sabi ko, sige, para at least matututo kami. Habang may panahon pa, tama po yung sinabi niya. Ang tanging magandang gawin ni Marcos sa buong buhay niya ay ang graceful exit. Huwag niya lang hantayin na kalat ka rin siya ng mga ordinaryong Pilipino palabas ng Malacanang. Sapagkat hindi na kaya ng sikmura ng ordinaryong Pilipino ang nangyayari sa ating bansa ngayon.